Yon. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong impeachment complaint na na-file po kahapon laban kay Presidente Bongbong Marcos. Na kung i-analyze po natin maigi, no? Kung i-analyze lang po natin maigi, malamang iba po yung kahinatnan nito kung hindi po dahil kay Martin Romualdez, kay dating speaker. So pag-usapan ngayon natin yan, no? So ito nga na-file kahapon. So basa tayo ng news article, no? So sabi dito from Rappler, first impeachment complaint versus Marcos faults him for ICC arrest of Duterte. So sa isa po sa mga complaint kay PBBM, pinahuli daw po ng admin na to si Digong sa ICC, na which is sobrang babaw na argumento nito. So sabi dito, no, the first impeachment complaint filed against President Ferdinand Marcos Jr. wants him removed from office for enabling the arrest of former President Rodrigo Magnanakaw at mamamatay tao Duterte on International Criminal Court warrant. O, di ba? No. The endorser of the petition, Pusong Pinoy Representative Jet Nisay, was curiously among the 215 lawmakers who signed the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte in February 2025. So ngayon mga babae, no, alam naman po natin no, na si dating Speaker Martin Romualdez po ang isa sa pinaka nag-push ng impeachment complaint laban po kay Sara. No, siya nag-ano yan eh. Siya nagpa-hearing yan eh. Diba? So, ibig sabihin nito, ito si Jet Nisay, kaya po siyang kontrolin ni Martin Romualdez dati. Dati yon. Kasi nga po, no, si Jet Nisay pala, na ngayon tumanggap nga po ng impeachment complaint kay PBBM, pumirma din pala laban kay Sara Duterte last year para matuloy nga po impeachment. So, ibig sabihin nito, no, siya po kayang kontrolin ni Martin Romualdez dati. Dati yon. Kasi nga po, House Speaker si Martin Romualdez. Ngayon, hindi na. Di ba? And by the way, no, wag din po natin i-overlook na itong si Jet Nisay, recommended to ng ICI na kasuhan. Ayan, no? ICI recommends criminal cases against 8 lawmakers. So, kasama nga dito, itong napakawalang kwentang tao na si Jet Nisay. Ayan, no? Pusong Pinoy party list. Puta na. Anong klase party list yan? Pusong Pinoy party list, no? So, yun ang point natin, no? So, ngayon, bukod nga po dyan mapabayan, no? Meron pang ibang kinakaharap si PBBM kasi nga po, nagsalita din po ngayon yung Makabayan Black. Ito. Yan. Ito Makabayan Black naman to, no? Ito galing tong Sunstar Davao. Oh. So, another impeachment complaint versus PBBM. The Makabayan Black is set to file its own impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. No, they said the grounds include alleged systematic plunder of the budget and program funds used for questionable flood control projects and alleged palace kickbacks in infrastructure projects, no, na alam naman po natin na isang malaking bullshit po ito kasi ang lahat po ng mga yung complaint po na yun ng Makabayan Black kay PBBM, si PBBM din po nag-expose niyan eh. At mga ka-streetwise, alam naman po natin, no, na nung panahon nga po ni Martin Romualdez bilang House Speaker, kontrolado niya rin po yung Makabayan Black. Alam naman po natin kung ano gusto ng Makabayan Black, di ba? Na tanggalin ang current system natin ng gobyerno at ang ipalit mo po yung sistema na gusto nila. Kaya sila nga po, ang gusto nga nila is impeach BBM at saka impeach Sara. Ayun ang gusto ng Makabayan Black eh. Pero alam naman po natin no, na itong mga congressman nga po ng 19 Congress ng Makabayan Black, maganda po ang ugnayan nito kay Martin Romualdez. Kaya nga tahimik sila nun eh. Kaya ngayon, BOGD, di ba? Pinatigil yung Quadcom. Pinatigil yung Tricom. Di ba? Walang pakialam sa investigasyon ng flood control. Pati yung Dolomite Beach na gustong pa-imbestigan ni Ridon, binaliwala. At ngayon naman, hindi niya po kayang kontrolin itong napakawalang kwentang taong Makabayan Black. Di ba? Samantala kay Martin po dati, ano niya po yan? Kontrolado niya po yan. Di ba? Alam naman po natin yun eh. Oh.
Sabi nga ng mga bobong mga DDS, si Martin Romualdez daw po komunista. Kasi daw po nakipag partnership o nakipag-usap sa Makabayan Black. Pwede bang baliktad na si Martin Romualdez ang nang impluwensya sa Makabayan Black? Hindi yung Makabayan Black ang naka-impluwensya kay Martin Romualdez? Di ba pwedeng ganun 'yon? Bobo talaga basta didas po talaga bobo no. So ngayon mga kababayan no, so ito pa. Hindi lang yan mamaya may papakita pa ako sa inyo. Okay. So ito ngayon yung mga complaint nga po kay PBBM no. Dito nga po kay Jet Nisay, oh. So ito na nga yung pinag-usapan natin kanina, yung sa ICC. No? So respondent is a drug addict. Ghost condition impairs his judgment and leadership. Oh, ito talaga nito no. Ako pang babaw nito. Ang babaw nito talaga. Adik ang presidente, anong ebidensya? Sinabi ni Digong. Oh. Responded failed to veto on program of operations and unconstitutional provisions of the General Appropriations Bill 2023, 2024, 2025, 2026. O lahat na sinabi ninyo. So ngayon ito sinasabi nga po natin. Di ba? Kung walang binito po dyan sa sinasabi nga po na unprogrammed funds nga po ni PBBM, di ba? So, kung hindi binito, asan ang ninakaw? Di ba? Kasi yung unprogrammed funds mga kababayan po, no, ito po yung ito po yung pondo na tinabi na pwede po magamit just in case of emergency. No? So ngayon, kung ito po hindi binito ni PBBM, asan ang ninakaw? Ang babaw nito, parang ano no? Parang impeachment complaint na abnormal to no? So by the way, ako na no, respondent benefited from kickbacks arising from budget insertions and cost control and flood control projects. So respondent created ICI to shield corrupt allies. Di ba? Tangina talaga nito. Ako ba? Okay, so napakawalang kwenta nito, no? So by the way, mga ka-streetwise, no, alam naman po natin na yung impeachment complaint po na yan, may proseso. Ito nga po yung bagong pauso nga po ng Supreme Court. So, sabi dito, no, sa AI, buti na nga lang may AI, napakadali na mag-research ngayon, di ba? So, ngayon nga po, dahil nga po na meron na ngang impeachment complaint laban kay PBBM, so ibig sabihin nun, nasa stage 1 na po tayo. Sabi dito, no, so stage 1 tayo, the House of Representatives holds the exclusive power to initiate impeachment cases. The process begins with the filing of a verified complaint by the House member or a citizen endorsed by a member. So, verified complaint na ba yun? So, posible, di ba? This complaint is then referred to the House Committee on Justice for determination of its sufficiency in form and substance. So, ngayon, kapag nakagawa na nga po ng impeachment complaint, okay, at may tumanggap itong congressman, ito po ay magiging verified complaint. At ipapasa po ito diretso sa Committee of Justice. Alam naman po natin ng Committee of Justice, mga kababayan, ito, si Gerbel Luistro, si Congresswoman, na alam naman po natin na siya po loyal kay Martin Romualdez. Di ba? Si Gerbel Luistro, mga kababayan, bukas na kalat naman po ito na siya po ay loyal kay Martin Romualdez. No? So ano bang ibig kong sabihin dito? Kahit nga po na wala na nga po si Martin Romualdez bilang House Speaker, yung bakas po ni Martin Romualdez nakikita pa rin po natin dito po sa impeachment complaint. Na actually, mga kababayan, ito bali-balita ito, no? Na barak nga pong palitan itong si Bogie D na bilang House Speaker. Kasi nga po, meron kasing namuong kudita sa loob. Kasi nga, medyo weak. Pero ang problema, ang nag-create nga po ng kudita, mga kaalyado po ni Gloria. Ni Gloria Macapagal Arroyo. Na alam naman po natin, no, na pag ito po ng tagumpay po ito, yang si Gerbel Luistro, tanggal po yan bilang ang chairman ng House Committee of Justice, na siya po ang hawak nga po ng mga impeachment complaint ni PBBM at ni Sara Duterte na paparating. So, ano ibig sabihin nito? Di ba?
kung nagtagumpay itong kudeta sa Congress, delikado po si PBBM dito. Kasi nga po, natandaan po natin, no, na gaano po ka-bullshit yung complaint po na yan. Pag yun po pinagkaisan po ng Congress yan, wala pong magagawa dito ang pinagbibintangan nila o ang akusado, kahit isang malaking kalokohan po yung impeachment complaint. Ganun po yun. Oh, tingnan ninyo ganyan po ka walang yatong mga tao na to. Plano nila na tanggalin si Georgie D, at pag napalitan si Georgie D, papalitan din po si Jerbil Luistro. Buti na lang kamo, medyo matibay si Luistro. At buti na lang mga kababayan, no, hindi kumagat yung ibang mga congressman na palitan si Georgie D kahit siya po weak na House Speaker. O tingnan ninyo so gets nyo na hanggang ngayon, ayan pa rin po yung bakas ni Martin Romualdez at paparte nga po ng impeachment complaint ni PBBM. So, tingnan nyo to good job dito si Luistro kasi ito ready po ngayon si Congressman Luistro para nga po dinigin itong house tuloy. Para dinigin nga po itong complaint ni PBBM na impeachment. Okay, so ito panoorin nyo to, no? Ready as soon as it is included in the order of business, and soon enough will be referred in the Justice Committee. Rest assured that the Justice Committee is ready to receive the impeachment complaint. Ma'am, the rules that will be implemented ay yung nasa SC decision? Well, the feedback that I got is it is filed by a private individual and sponsored by a House member. So if that is the case, this is not actually the rule, which is the subject matter of the decision of the Supreme Court. Yun. Yung naging subject matter po ng decision ng Supreme Court pertains to an impeachment complaint filed by at least 1/3 of the House members. This one is different. Ayan so ang gulo talaga ng Supreme Court, no? Ewan ko ba? Natawang ako sa Supreme Court, no, na mayroong exclusive na karapatan ng House para mag-conduct nga po ng impeachment pero pinakalaman ng Supreme Court. By the way, mang-usapan po yan, no? So yun mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa impeachment complaint nga po na kakaharapin nga po ni PBBM. So ngayon, obvious naman po talaga, no, na hanggang ngayon, no, andyan pa rin po yung mga loyal na sumusuporta kay Martin Romualdez para po protektahan ng presidente. So hindi ko po talaga alam kung ba't di nyo ma-appreciate yun, no? Itong mga anti-Martin, no? Ewan ko talaga. Pero si Luistro, di ba? Alam naman natin na ano yan. Maka-Martin yan. O, di ba? Konting gamit din ng kokote minsan, no? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So, palike po, subscribe, di makalabasan pa share na ng content natin ngayon, no? So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na ulit tayo sa susunod ng content. So, thank you, salamat, and bye-bye.